Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1216. Dito sa article na to, dinidiscuss kung kanino nga ba pwedeng maningil si solidary creditor. Kung sakaling naningil siya sa isang solidary debtor tapos hindi niya nasingil lahat, pwede pa ba niyang singilin yung iba pang solidary debtors? Or pwede bang sabay-sabay siyang maningil sa lahat ng solidary debtors? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1216. The creditor may proceed against any one of the solidary debtors or some or all of them simultaneously. The demand made against one of them shall not be an obstacle to those which may subsequently be directed against the others, so as long as the debt has not been fully collected. So dito sa Article 1216, tinutukoy kung sino bang pwedeng singilin ng isang creditor dun sa mga solidary debtors. Ang sinasabi kasi dyan, any one of them. Ibig sabihin, kung merong isang creditor tapos tatlo ang nagkakautang sa kanya solidarily, pwede siya mamili kahit sinong gusto niya. Kaya lang, again, itong Article 1216 nag-a-apply lang kapag passive passive solidarity, or kaya naman mixed solidarity. Kasi kapag hindi passive or mixed, active solidarity, hindi pwedeng gamitin ang 1216. Pag sinabing passive solidarity, meron tayong solidary debtors. Solidary debtors. Pag meron tayong mixed solidarity, ibig sabihin niyan solidary debtors and solidary creditors. Ayan. Parehas may solidarity. Okay? Pero kapag active solidarity lang, iisa lang si debtor, tapos solidary creditors, hindi pwedeng gamitin ang 1216. Okay? Kasi obviously, any one of them cannot be applied sa isang debtor lang. Ngayon, ang sinasabi nitong 1216, the creditor may proceed against any one of the solidary debtors. Pwede siyang mamili kung sinong gusto ni creditor singilin sa mga solidary debtors or pwede namang sabay-sabay niyang singilin. Okay, halimbawa, si A, B, at C may utang kay X amounting to 9,000. So silang tatlo ay solidary debtors. Ngayon, ang isang scenario number 1, okay, si X, pwede niyang habulin si A. Okay? Para sa buong amount ng 9,000. Pwede rin naman niyang scenario number 2, si X, hahabulin niya or sisingilin niya lahat ng sabay-sabay yung tatlo. Okay? Halimbawa, papadala niya ng tigigisang demand letter. Dear A, Dear B, Dear C, this is to formally demand yung 9,000. So kung sino man magbayad ng una, edi okay na. Settle na tayo, extinguish na yung obligation. Scenario number 3, okay? Paano kung siningil ni X si A, tapos ang binayad lang ni X 3,000? Okay? What will happen to 6,000? Pwede niya ngayong singilin either of B or C para dun sa 6,000. Okay naman, singilin niya ulit si A kung sinong trip niya. Okay? So as long as hindi pa fully collected, pwede niyang singilin yung iba pang mga solidary debtors. Yung sinasabi dito, the demand made against one of them shall not be an obstacle to those which may be subsequently be directed against the others. As long as hindi pa fully collected yung utang. Yun yung sinasabi dyan. Um, again, si creditor, pwede niyang singilin ang isa sa mga solidary debtors or lahat sila, okay? Pero pag naningil siya ng isa, tapos hindi fully collected, pwede niya singilin yung iba pa para dun sa remainder ng utang. Okay? Ngayon naman, sir, paano pa ganito? In terms of pagkaso, sino pwedeng kasuhan ni creditor? Ang sabi rin dyan sa Article 1216, si creditor, pwede siyang magsampa ng kaso kahit kaninong solidary debtor. Okay? So, the creditor may sue any one of the solidary debtors. Yung kasi ang mahirap kapag solidary.
kahit na nakapagbayad ka na ng part mo, for example, si A, nagbayad siya ng 3,000, tapos hindi na makolekta ni X yung 6,000 remaining. Pwede niya pa ring sampahan ng reklamo si A kahit siya yung nagbayad man lang. Kasi solidary silang tatlo, yung kaso pertains to all of them. Okay, unfortunately, kahit si A ang nagbayad na nga, siya pa rin ang kinasuhan, pero it doesn't mean siya lang yon. It applies to the solidary debtors. Okay? Yung sinasabi dito, the creditor may sue any of the solidary debtors. Yan. And then again, sabi nga dito sa second part, the demand made against one of them shall not be an obstacle. Ibig sabihin, kapag nakapaningil na sa isa, hindi ibig sabihin, bawal lang singilin yung iba. So, pwede pa din. Um, the demand made by a solidary creditor or creditors against one of the solidary debtors shall not be an obstacle to those which may be subsequently directed against the others. Hanggat hindi pa nakokolekta fully yung obligation. Okay? Ayan. So yun, ito lang naman ang sinasabi sa Article 1216 tungkol siya sa passive solidarity kung saan maraming solidary debtors. Sino bang pwedeng singilin ni creditor? So pwede daw kahit isa sa kanila, pwede daw sabay, simultaneously. Hanggat hindi pa nakokolekta yung utang ng buo, pwedeng singilin pa rin ni creditor yung iba pang solidary debtors hanggat makolekta ng buo yung obligation. Okay? So, if meron kang hindi nasundan, ulitin mo lang yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And like yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!